Patos na lang yun. Hindi, nagsisend pa lahat. pinagdaanan mong hirap at pagkamatay sa krus, walang kapang mabait-bait ng sakit na dinamdam ng bili mong inangkasan tusan-tusan, at kami marapat tingin ng di matigna lamang ng ako, hindi na makapasala ko sa iyo. Kaya ikaw mapong Diyos ko, Panginoon ko na ako. Nainiibig ko lalo sa lahat. Nagpipila rin ako maumpisa ng di ang kasalanan ko. Jesus ko, anak-anak sa kasagalan ko, pinawis ko sa halaman ng pinanalangin ko sa akong Diyos. Kawan mo at patawarin ang kaluluwa ni Edita. Jesus ko, alam ni Edita. Jesus ko, alam-alam sa nag-iiwan ng mga alam na nagusad na si Bata ng malaladuwag. Kawan mo at kailangan kumalaw sa kanya ang iwanan na wala katapusan. Magpahinalawagan sa kanya. Amen. Jesus ko, alang-alang sa kasantusan-tusan mong mukhang napuno ng dugo, nating pagsabihin ng Tesalónica. Kaawaan mo at patawarin ang kaluluwa ni Edita. Jesus ko, alang-alang sa tuloy ka mong hibad ng mga tapalasan. Kaawaan mo at patawarin ang kaluluwa ni Edita. Jesus ko, alang-alang Bahay na ginto. Baba ng tipan. panalangin mo po siya. Ina ng mga martir. Panalangin mo po siya. Ina ng mga konfesor. Pinagduri na dinagmana ng skala original. Panalangin mo po siya. Ina ng iniakyat sa langit. Panalangin mo po siya. Ina ng kabanal ba? Pagkatiyaman walang diring mapalad o walang pagmamali. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Balikan yung mga masasayang alaala na nabigay at naiambag niya dito habang nabubuhay siya.
Ngayon gusto ko po sana tawagin isa sa mga kapatid ko ni Edita San Juan na gusto magsalita po dito sa harapan. Si Ate Lita po. Si Tito Berto po. Siya po magsalita. Si Ate Emma na. Magandang gabi po. Ako po yung pang-ani. So, pang-ani namin si Ate Lita, sumunod ko sa Ate Edith. Yung po aming junior, na 6 years na nataga. Then, si Kuya Berto, then Leonardo, tapos po, si Lisa, si Nato, at yung kundul ko namin si Rogelio, from Baring po. Ay, si Ate Edith po kasi, bilang kapatid, lagi po yan nandiyan sa, pag kami magkakasama, lagi po yan nagpapaalala namin. Ikaw, ba't po ka? Ingatan mo yung sarili mo. Berto, ingatan mo yung sarili mo. Nardo, ingatan mo yung sarili mo. Palagi siya nandoon. Siya talaga yung ate. At sa bilang namang ina, sa kanyang mga anak, sobrang magmahal. At lumoble yung pagmamahal, lumoble yung mga apo. Nagkaroon siya ng apo. May edad na siya. Pero, bless niyo sa kanila. Kasi sa edad ng ate ko, nagkaroon siya ng 2 apo. 3. Sa gusto, 2 sa panganay ko. Naranasan ng ate kong maging lola sa edad niya. Lumipas yung mga panahon na napawali sa amin wala naman yung nanay ko, tatay ko, napalipat sila sa Angeles City. Nakasama din na matagal yung mag-anak ng kapatid ko si Lisa, pamilya Matapaha, nakasama din na matagal. Sobrang saya niya din doon. Sa magkakapatid, ng anak ng mga pamangkin ko, nagbigay lahat ng ano pangangailangan, saya, bigay ng Matapahan kami. At habang nandun yung kapatid ko, ate ko, weekends, occasionally, andun yung kuya ko, Kuya Berto, Kuya Nardo, kami. Ang mga hipag ko, Ate BJ, sobrang salamat. Ate BJ, sobrang salamat. Kahit hindi yata mapapantayin yung salitang salamat eh. Kasi sobra talaga. Sobra talaga. Hands-on talaga sa amin ang mga hipag ko. Salamat. Sa mga pamangkin ko, Christy, Ryan, nasa tamang edad na kayo, paano kayo mag-a-adjust na walang magulang? Kasi kami, nagawa namin yun, nawala yung nanay tatay ko. Nagawa namin siya ng mga kapatid na mag-adjust na walang magulang. Kayo, 2 lang. Abot kamay ninyo. At lagi niyo tatandaan, laging pray. Anong man ang dumating sa buhay, malalampasan kung kapag kami. Kasi yun ang ginawa sa amin ng mga kapatid ko. Kaming mga, kung tawagin kami kasi, ng 4 na mga kapatid, 4 sisters, sisterette, ay nagtawag sa amin sa kapatid. Pero, kahit anong layo namin, meron sa Pedro, meron sa Angeles, meron dito sa Laguna, hindi kami pinag-iwahiwalay dahil sa pagmamahal. Sa tulong ng mga kapatid ko, Kuya, punta tayo dito, sila ate. Punta tayo dito, gawa ni ate. Kaya, kung ano man ang mararanasan nyo na walang magulang, wala lang po sa ninyo. Sa mga apo, Chris Ann, sobra din. Pagmamahal ni Chris Ann sa lola niya. Hands-on busy. Kahit anong busy sa trabaho, pagdating sa lola niya, eto siya. Gab, Marta, malalaki na rin kayo. Diba? Malalaki na kayo, alam niyo na yung gagawin. Kaya sa
damay, sa pamilya ng tatay ko, pamilya ng nanay ko, maraming salamat. Sa mga kaibigan namin, Kuya Ruel, thank you, salamat po. Sa tropa ni Kuya Nardo, salamat po. Sa tropa po ni Kuya Berto, maraming salamat. Sa Pico, thank you so much. SSC, thank you so much kasi gabi-gabi nandito sila. Maraming po salamat. Yun lang po. Susunod po, pakinggan po natin yung sasabihin ng mga anak po ni Edita Saluan po. Unahin po natin sa pangalan po kay Ate Christy. Hirap po magsalita, pero pipilitin ko po. Relax lang. Ulang-una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa nanay ko. Tatay ko dahil binibigyan niya po ako ng sobrang pagmamahal, pagmamalasakit, pag-aaruga. Lahat po ng kabutihan, binigay po nila sa akin. Sumunod po, pinagsasalamatan ko po yung mga tiyuhin ko. Dahil ko, na kahit daw ng sandali po ng nanay ko, hindi po nila kami pinabayaan. Yung mga pinggang ko po, ganun din po sila. Yung mga tao po na mga tumutulong po sa kanila, pinasasalamatan ko po kayong lahat, yung mga kaibigan po ng nanay ko. Lalo na po yung mga panahon kailangan niya po ng tulong. Yun lang po masasabi ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Susunod naman po yung pangalawang bunsong anak ni Nanay Edel, si Ryan Saluan. Ay po, good evening. Ako po yung bunso. Short story lang po sa nanay ko. Kami po ang magkakasama bago siya magkasakit. Start magkasakit. Ako po, siya, yung dalawang anak ko. Dahil ako po ay separated na. Ang nanay ko po ay mana sa kanyang nanay, na aking lola, na siya ang gumigising sa aking mga anak para mag-prepare para pumasok sa school, which is ginagawa ng lahat ng lola. Kung ako naman po ay may trabaho, siya rin ang naghahanda ng mga ibang gamit sa magagaan na gamit na dapat. At doon na nag-start yung journey niya na kasakit, dala siguro din ng kanyang age, kanyang nararamdaman bilang tao. Una po, hanggang sa huli ng kanyang hininga. At nagkataong birthday ko pa. Sorry po, Nay, natapos ako. Sinabi ko sa'yo na kaya ko. Sabi nagsinungaling ako sa'yo. Hindi ko kaya. Wala ka. Kahit dalawa lang. Sorry po. Since nandiyan na yan, naniniwala po lahat ng tao ay may limitasyon. Ay, binabalik na kita sa kanya. Iapos mo ako kay tatay. Lola, lolo. Baunin mo yung puso ko sa'yo. Maraming salamat. Hindi ko rin kong malilimutan yung laban ni nanay. Tito Berto, Kuya Nardo. Tita, panatita ko, hindi ko na dapat i-mention, pero lahat ng gumagawa para sa nanay ko, pinsan, nag-volunteer, at mga pumunta ko, wala po kong i-share kundi prayer para po sa inyong lahat sa laban ng nanay ko. Maraming salamat po. Sana po huwag po kayong magbago sa pagtulong at i-pass forward niyo po ito. Kung meron man po akong nalimutan, pasensya na po. Maraming salamat po sa laban ni nanay. Kaya hanggang sa muling pagkikita, maraming salamat sa iyo. Salamat po.
Sunod po, tawagin natin yung apo ni Nanay Eden, si Martha at si Gab. Dear Lorette, salamat sa pag-aalaga mo po sa amin. Mahal na mahal kita, Lola. Ikaw yung naging malaking parte ng buhay ko. Lagi mo kami tinitignan kung okay kami, kung malusog ba kami. Nasasaktan ako ngayon kasi wala ka na, Lorette. Salamat talaga na lagi ka nandito para sa akin. Pero mamimiss kita, yung boses mo. Thank you, Lola Eden. Wala ka nang mararamdaman na sakit. Laging po ko na makakitaan. Mahal na mahal kita. At yung kita rin, Lola. Thank you po sa mga kumulong ko kay Lola Eden. Dear Lola Eden, salamat sa iyong pag-aalaga sa amin nung kami ay bata pa. Salamat din sa inyong mga binigay na biyaya sa ating pamilya. Salamat sa iyong binigay na pagsasama, katuwaan at tawanan sa aming mga pagpipinsan. Ngayong wala ka na, kami ay nagdadaan ng kamalasan at lungkot. Kami ay hindi natutuwa dahil wala na kami makakasama na aming lola. Hindi na ako magiging yung bata pa. Ngayong malaki na ako, ngayong wala ka na. Salamat sa iyong tulong para ako'y maging binatang lalaki. Salamat po pala Kuya Nardo at Kuya Berto sa pagtulong sa kanya. At salamat din po sa mga suporta sa aking lola. Yun lang po. Sunod po, tawagin po natin yung pangalan na apo ni Nanay Eden sa yung apo ni Kuya Tony, si Chris and Elia Santos at si Ayos at Chris Santos. Dear Lola Eden, thank you for all the work you do me. I enjoyed every single minute you are with me. It's not a thing what I regret. I'm sorry that you were not feeling this fight anymore. But for us grandchildren that you left behind, we will pain and loss. Hope you can be patient and servant and that promise you left for me. I think will be pursued by you in heaven. Thank you because of the care and love you showed me. I love you for the rest of my life. Kaya gusto kong magsasalita, pero gusto kong managpasalamatan kung sila kung walang sawang sumuporta nung sa lahat kahit malayo sa panahon talagang wala kami. Saka salamat din po sa kabigay ng pagdadasal mo sa lalo ko dyan. Partner, mga friends, gusto sa pamilya ko, mga kaibigan. Ako po kasi yung pangalan na ako ni Lola. Yung mama ko po, yung alam niyo lang yan siya. Ako, hindi lang yung pangalan na ako na ako. Talaga, hindi ko rin ito kaya mag-cover ako ng mga ko. Kaya pag naisip ko po siya, yung sa ito, talagang, hindi ako makahinga kasi naaawa din po ako. Siyempre, nahihiya din po ako sa mga tao tumutulong sa amin. Pero sobra-sobra po talaga yung grateful ko kay God kaya nag-serve na rin ako sa simbahan. Kasi pag iniisip ko na nade-depress na ako kasi nahirap kami. Pag nakikita ko po yung family ko, parang mayaman-yaman ko kasi hindi man sila financially natulong. Andiyan yung effort, yung nakita ko, isang taon na andiyan agad, yung mga tito ko, lolo ko, sila Nardo, sila Roberto, sila DJ, tapos may makikita ito ko, yung Teresa. Siyempre, sobrang pasasalamat ko sa family nila kasi kahit malayo po yung mama ko,
Kahit napabayaan mo mga pinsan ko, hindi ko ako. Kahit ang parang ko lagi ako sa mga kailangan ko rin tayo ko. Na hindi ko alam kung ano sa pagtulog ng tayo ko din po. Kaya, tanong po, relax ka lang, enjoy ka. Tapos, kasama mo rin sila doon. Birthday na siya. Sana ngayon masaya na kayo parehas. Please, na kayo mahihirapan. At syempre, bago na, salamat din syempre sa pamilya ng asawa ko, tsaka sa asawa ko kasi sobrang, ano siya, hands-on din sa akin. Kapag kailangan ko ng sasakyan, andyan siya, andyan yung family niya para supportahan ako, tsaka tulungan ng tutusin sa iba-iba. Marami ka nang mahilig, pero siya sobrang hands-on din sa akin. Siya pa kami sila sa Nay, punta natin sa lugar, Nay, binigyan mo ba si Tito? Nay, padalay mo si ganyan, padalay mo sa ganito. Kaya, masasabi ko na talaga na maswerte na rin ako at nagkaroon ako ng asawang maintindihan. Ganun na yung benefit ko, wala akong masabi kasi siya pang mismo nagbibigay sa akin ng pagdamot mo sa lola ko, kahit hindi lang sa lola ko, sa pamangkin lang naman. Kaya sa lahat ko talaga ng pumunta ngayong gabi, salamat din po. Bago po natin tapusin itong babahagi ng mga alaala kay Nanay Edith or kay Edith sa Numayo. Gusto ko lang sana palakpakan siya sa 7 months. Yung nilabanan yung sakit niya after niya ma-stroke. Lumaban siya sa 7 months para makasama tayo. Kaya para sa akin, deserve niya palakpakan. Ngayon po, i-play ko yung mga pictures na sabi ko nga po sa inyo, sabi nga po ng mga kamag-anak ko na hindi lang sa dahil may isa ko na dahil ganito kami nagsasama-sama. Regular namin ginagawa yung pagsasama-sama namin. I-play ko po dito sa TV.
Lola.